Ano ang mangyayari pagkatapos ng Millennial Kingdom? Karamihan sa mga Kristiyano ay nag-iisip na ang War at Armageddon na ang pinakahuling labanan na magaganap sa Biblia. Subalit kung babasahin natin ang chapter 20 ng Book of Revelation, doon nakatala ang muling pag-aalsa ng sangkatauhan sa ilalim ng pag-uudyok ni Satanas. Basahin natin ang Revelation 20 verses 7 to 10. Katapos ng 1,000 taon, papalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga tao upang sila ay mag-alsa at magdigma. Ang hukbong ito ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at piniligiran ang kampo ng mga banal at ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre at pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Papahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Bagamat ang kalagayan ng lahat ng bagay sa Millennial Kingdom ay magiging kahanga-hanga, sa loob ng sangkatauhan ay meron pa ring mapanghimagsik na kalikasan. Bagamat na-restore na ang sangkatauhan, alam ng Diyos na magkakaroon pa rin ng problema pagkatapos ng 1,000 taon. Dahil dito, itatago niya si Satan sa abyss sa loob ng 1,000 taon upang magamit niya si Satan at subukin ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagsubok na ito, ang mapaghimagsik na kalikasan ng tao ay mailantad. Kaya sa makatuwid, ang unang bagay na tutuusin ng Diyos pagkatapos ng 1,000 taon ay ang mapanghimagsik na kalikasan ng tao. Dahil ang rebellious nature ng tao ay nakaugat sa kanyang pagkatao, mananatili pa rin ito hanggang sa pagtatapos ng 1,000 taong kaharian. At sinabi pa sa Bible na ang dami ng mga tao na magre-rebelde sa Diyos ay kasing dami ng mga buhangin sa dagat. At pagkatapos ay papalibutan ng mga bansa ang kampo ng mga banal, ang mahal na lungsod, iyaon ay ang Jerusalem. Sa lugar na ito, mamamalagi ang mga overcoming believers at ang mga Hudyo. Nanaisin ni Satanas na wasakin ang kampo ng mga banal at ang Jerusalem. Subalit uulan ng apoy mula sa langit at matutupok ang mga kampo ni Satanas. Bagamat ito ay napakalaki at napakalakas na pag-aalsa ng sangkatauhan sa ilalim ng pag-uudyok ni Satanas, madali naman silang susipilin at tatalunin ng Panginoon. At si Satan ay itatapon na sa dagat-dagatang apoy o sa lake of fire, at doon siya ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Hindi lahat ng mga bansa ay makikilahok sa huling paghimagsik. Ang mga mamamayan ng Millennial Kingdom na hindi maghihimagsik laban sa Diyos ay ililipat sa bagong langit at sa bagong lupa upang maging mga bansa doon. Sinabi sa Revelation 21 na sila ang mga bansa sa paligid ng bagong Jerusalem. Sa panahong yon, ang paghimagsik o ang mapaghimagsik na kalikasan ng mga bansa ay lubusan ng matutuos at maaalis sa loob nila. Hindi pa ito ang pagtatapos ng mga pangyayari sa Book of Revelation. Ang susunod na pangyayari ay ang judgment at the Great White Throne. Sa panahong ito, ang mga dead unbelievers in the past generations ay muling bubuhayin upang humarap sa Great White Throne. Doon sila ay hahatulan ng Diyos. At pagkatapos ng Great White Throne ay ang New Heaven and New Earth with the New Jerusalem.